Naku po mga kababayan, may bagong pasabog itong si Ka Eric mga kababayan patungkol nga ito sa sindikato style daw umano sa budget at ibubulgar daw ito ng DPWH Secretary. So former DPWH Secretary daw ito mga kababayan. So pakinggan po natin itong bagong pasabog ni Ka Eric patungkol dito sa sindikato style daw di umano na sa budget na talagang matindi ang nangyayaring korupsyon. So, pakinggan po natin ito mga kababayan. Eto na po. Pag-uusapan po natin sa oras na ito mga kababayan, itong ibinunyag ni dating DPWH Secretary sa panahon po ni Noynoy Aquino. Itong si Secretary Babes Singson, isa po ito sa may mga dangal at integridad na naging secretary sa Department of Public Works and Highways. No? At kaya nga ito kinuha ni Marcos Jr. para maging bahagi ng ICI o yung Independent Commission for the Infrastructure. Yung pakulong ni Marcos Jr. para magkaroon ng integridad ang naturang komisyon na kunwari mag-iimbestiga sa mga flood control projects at iba pang anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Ginamit niya ito si Secretary Babe Singson para magkaroon ng deodorizer o pangpabango sa kanyang layunin na magkunwari na hindi siya nasasangkot o hindi siya ang pasimuno sa mahigit 1.9 trillion pesos na flood control projects. Ngayon, nag-resign po yan si Secretary Babe Singson mula doon sa ICI, yung binuo ni Marcos na pakunwari at pakumbabaw na uri ng diskarte para lamang magkaroon ng katuparan o ng semblance of reality sa implementation ang kanyang pangako na paiimbestigahan daw niya at papakasuhan ang mga nasasangkot sa malubha at malalim na issue ng korupsyon at pandarambong. Pero walang may nangyari, di ba? Lahat ng iyon ay naging gimmick lamang at kaya nga nag-resign si Secretary Babe Singson. Ano po ang ibinunyag ni Secretary Babe Singson tungkol dito sa nadiskobrihan niya nung siya'y nandoon sa ICI at ngayon isiniwalat niya? Ito ang tinatawag na CSSP, Convergence and Special Support Program. CSSP. Ang CSSP ay parang isang portfolio ng mga pondo na umabot sa mahigit 1 trillion pesos mula 2022, 2023, and 2024 mga kababayan. At itong portfolio na ito na CSSP o Convergence and Special Support Program, ginamit nila Marcos at nila Romualdez para doon iparking ang mga pagkukuhanan na pondo para magkaroon ng mga ghost projects or mga substandard o mga house-show at mga paimpapaw na uri ng proyekto. Meaning, sindikato na pondo. CSSP. Humigit 350 billion pesos sa 2022, humigit kumulang 380 billion pesos sa 2023, and 410 billion pesos sa 2024. Total of 1.1 trillion pesos mga kababayan. Now, bakit natin ito tinatalakay? Sapagkat mahalaga po at seryosong punto yun na maliban pala sa flood control projects na naging sindikato, ginamit sa unprogrammed appropriations na mayroon pong mahigit kumulang mga 1.9 trillion pesos sa loob ng 4 na taon ni Marcos na pagpapatupad nitong sindikato na flood control scam, mayroon pa palang 1.1 trillion pesos na pondo. Accumulated ito Ibig sabihin buo na mula doon sa 2022, 23, 24, tatlong taon na nakita ni dating DPWH Secretary Babe Singson, umaabot sa 1.1 trillion pesos. Ito po ay mga maliban pa sa flood control scam
mayroon pang 1.1 trillion pesos sa loob po ng DPWH at hindi po ito maipapatupad ng walang Gamer Month is here. Try Exit Lag free for 3 days. Less lag, less packet loss, and a much more stable connect. pirma o walang pahintulot ni Marcos. Hindi lang po ito kay Romualdez. Kaya naman po, mga kababayan, mayroong isang pundo doon na binabanggit si Secretary Viv Singson, halimbawa sa 2024 or 2023, 176 billion pesos. Si Martin Romualdez lang ang magpapatupad. So malaking tanong yun, bakit sa kanya dadaan? Ang proyektong ito nakaparada sa loob ng DPWH. Yun pala ito yung Convergence and Special Support Program. At ngayon, ibinubulgar ni dating DPWH Secretary Viv Singson, wala na po, walang silbi at wala na rin pong saysay ang Senate Blue Ribbon Committee para ito maimbestigahan. Wala ka na rin maaasahan sa House of Representatives. Kaya naman po, mamarkahan lang natin ito. Kasi hindi naman mawawala ang mga dokumentong ito at nandyan naman po ang pagbubunyag na ito, pwede niyong i-record din at ipalaganap natin ito na maliban pala sa 1.9 trillion pesos na mga nawalang pundo at sinindikato lamang nila Marcos at Romualdez sa flood control ay mayroon pang 1.1 trillion pesos na CSSP na isang portfolio ng mga pundo na mga kongresista, ilang mga senador sa ilalim ng kontrol ni Marcos at Romualdez. At doon kinukuha ang mga sindikato na proyekto. Parang portfolio nga ito, no? Parang envelope fund ito, mga kababayan. Itong Convergence and Special Support Program. At sa loob ng 3 taon lamang, 1.1 trillion pesos ang nakatago doon na pondo. At yan ay mga infra projects supposedly. At ang binanggit na pagpapahayag ni Secretary Viv Singson, ito ay parang source ng kunwari ay may proyekto pero walang proyekto. Ghost projects ito. Dapat ipapaliwanag ito ni Bunuan, nila Bernardo at ng grupo ng DPWH. Alam po natin na si Bunuan ay inilagay ni Marcos purposely para dyan sa pagsindikato ng DPWH. Ngayon ginagamit siya bilang witness, no, state witness ni kunwari ni Boying Rimulya para habulin si Romualdez para magkaroon ng pagkukunwari na may ginagawa si Marcos upang papanagutin ang kanyang pinsan. Pero hanggang ngayon, mahigit 1 taon na wala pang kaso na nabuo. At ngayon ay nagmamaniobra si Romualdez, no? Ginagapang nila, nagdadrama sila ng ilang mga former soldiers na ito na naging security detail kay Saldico at tinawag nga ng mga Malita Boys. Nag-recant o nagbawi ng mga testimonya laban kay Romualdez. At ngayon, pag nangyari yan, pwedeng magkaroon ng pagdududa sa korte na may pagsisinungaling na nagaganap, no? Pati itong si Sergeant Orly Gutesa nag-recant na rin ng kanyang statement, mga kababayan. Nga, wika nga, sabi natin, ang drama ng magpinsan na ito ay talaga namang sagad sa buto, no? Kunwari, nag-aaway-away, may kaso-kaso, minamaniobra kunwari ni Boying ang kaso, pero ito, mukhang mapupurnada po ang kaso na ito sapagkat may mga recantation na nangyayari o pagbawi ng statements. At ngayon, itong si Bunuan na siyang pinakasentro sa pagpapatupad at pagtago nitong mga pondo na tinatawag na CSSP, ginamit pa na kunwari testigo sa kaso laban kay Romualdez na wala namang nangyayari at hindi naman umuusad, walang pinatutunguhan. Mantakin po ninyo, mahigit 350 billion pesos sa 2022, 2023, 380 billion pesos and 410 billion pesos sa 2024. Ngayon, dapat po busisiin ito. Kasi nakalusot ba ito sa 2025? Nakalusot din ba ito sa 2026? Yan ang hindi pa natin nalalaman. Pero most likely, mukhang nakalusot din ito. So, hindi lang pala flood control scam ang sindikato sa budget, kundi pati ang CSSP.
itong Convergence and Special Support Program. Ang tanong, kay Romualdez lang ba ito napakana at ng Kongreso? Hindi. Alam ba ito ni Marcos? Siyempre, sapagkat kung hindi yan alam ni Marcos at wala yan sa item ng National Expenditures Program, hindi dapat papalagan ni Marcos yan. O bakit nagkaroon ng CSSP at hundreds of billions of pesos per budget cycle, no? Ang ipinapasok na pondo. Kung hindi alam ni Marcos, di dapat i-strike out ito. Pero hindi. Pinipirmahan ni Marcos ang naturang pondo na CSSP. Lump sum din po ito, ha? Ibig sabihin, buo, kapareho po sa unprogrammed appropriations. Walang mga detailed items sa budget. At ang epekto niyan, madali mo siyang i-manipulate, madali mo siyang singitan, at madali mo siyang palabasin basta approved by the President as per recommendation of the Budget Secretary. Ayan. So nakita niyo mga kababayan, kung ano po ang uri ng sindikato mayroon ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Nagsabwatan po ang magpinsan na ito. Yan po ay very undeniable. Hindi magkakaroon ng mga naturang pondo kapareho po sa unprogrammed appropriations na doon kinakarga at doon inuhugot ang pondo para mapalabas at kunwari punduhan ang flood control scam na ito na naging daan upang nakawin at durubuhin at dambungin ang pera ng bayan. So maliban po sa unprogrammed appropriations, What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. ay mayroon pa palang tinatawag na CSSP, Convergence and Special Support Program. At ano po ang pinupuntuhan ni Secretary Babe Singson sa pagbubunyag nito? Na mayroon pang ibang mga infra projects na ginawang ghost o ginawang substandard o halos wala at hindi tinapos, meaning ampaw at siupaw ang uri ng kanilang style, hindi project kundi pera ang pinroyekto nila. Ghost projects nga, sabi ni Secretary Babe Singson. At ito ay malaking kriminal na pananagutan na magpinsang Marcos at Romualdez, because if there is no collusion on the part of Marcos being the chief executive and head of the government at ni Romualdez na siyang nagmamaniobra upang mapalusot ito sa buong Kongreso sa proseso ng budget deliberation and budget process, if the collusion and conspiracy to commit crime of plunder and systematic corruption was never present sa pagitan ni Romualdez at ni Marcos, hindi po ito magaganap. Why? Because the final authority na magbibigay katuparan dito sa sindikato na CSSP, si Marcos. Kahit isingit ni Romualdez yan, walang mangyayari kung yan ay tanggalin at hindi ipapatupad ni Marcos. You see, mga kababayan, kaya naman marapat dapat natandaan natin. Isa ito sa papanagutan nila Marcos, hindi lamang po ang tinatawag nating flood control scam, the biggest so far in the modern political history ng ating bansa, na pagnanakaw na ginawa ng gobyerno sa sariling gobyerno to the disadvantage of the people. Mantakin nyo yan, grabe ang perwisyo at pamiminsala ng baha dahil hindi pinatupad nila Marcos at ng kanyang gobyerno ang master plan for comprehensive flood control, mitigation, and flood management system sa buong bansa na natapos noong panahon pa ni Pangulong Duterte, ngunit hindi po binigyang pansin ng seryoso at matuwid na pagpapatupad at pagbibigay pondo ni Marcos Jr. Instead, kinurakot po ang mga pondo, umaabot sa 1.9 trillion pesos, mga kababayan. At ito pa ang malala, marami pa palang infrastructure projects na nasa ilalim ng 2022, 23, 24 budget, and most likely pati po sa 2025 and 2026 budget. May portion pala dyan na na-discover ni dating DPWH Secretary Babe Singson na bahagi po ng pinagkukuhanan na pondo upang magkaroon ng pagnanakaw at pandarambong. Itong CSSP, Convergence and Special Support Program. At ito ay labas pa
at hiwalay pa sa sinindikato sa flood control projects. Mga kababayan, tandaan po natin ito. Bubusisiin natin at sana ay magpatuloy po ang pagbubunyag at paglalahad ni dating DPWH Secretary Babe Singson tungkol sa CSSP na ito, na isa sa pinagkukuhanan ng sindikato na pundo upang durubuhin at dito manggagaling ang mga proyekto na kunwari may proyekto pero walang proyekto sa totoo. Ngayon, hindi na natin maasahan si Bunuan na makikipag-cooperate pa. Kasi nga, isinalba na siya ni Boying Rimulya at ni Marcos at kunwari nagdadrama-dramahan sila na magbibuild ng kaso laban kay Martin Tambaluslos, kay Romualdez. Pero ngayon, hindi naman umuusad, walang pinapatunguhan ang mga kasong ito. Ang mga CSSP na ito ay alam ni Bunuan. Alam din po ito ng taga DPWH. Dito nakaparada, dito nakatago at dito nakasingit ang umaabot sa 1.1 trillion pesos in the last 3 years alone. Sabi ni DPWH Secretary Babes Singson. Wala na po tayong matatakbuhan ngayon na formal investigative body. Lahat po co-opted na at sinalaula at binalasubas na ni Marcos. Kaya po yan ang Senate Blue Ribbon Committee. Sana kung hawak yan ang Senado at nakokontrol pa ng independent senators, may maaasahan sana tayo na maibubulgar sa publiko at mapopwersa ang ombudsman ni Marcos na mag-imbestiga at mag-file ng mga kaso. Pero lahat po ay binalahura at sinalaula na ni Marcos at ng kanyang pinsan. Nagdadrama-drama na lang ito sila. Maniniwala lamang tayo na hindi drama ang gimmick ni Marcos kay Romualdez at nila Rimulya kung makukulong kaagad si Romualdez sa multiple counts of plunder, non-bailable, at ito ay tutuloy ang kaso ng matibay at matino. Pero pag wala yan, gimmick at propaganda lang po ang ginagawa ni Marcos at ni Rimulya para pasakayin at pasakali lang sa tao. Subalit itong binulgar ni Secretary Babe Singson, very serious po ito. Marami pa palang mga proyekto sa DPWH ang ghost projects at hindi na ipatupad, at sabi ni Secretary Babe Singson, dyan nila hinuhugot ang pera. 1.1 trillion pesos in the last 3 years sa sinasabing CSSP. Talagang ang mga magnanakaw po ay napakagaling mag-isip kung ano po ang pamamaraan sa pagnanakaw. Pero walang maisip kapag kabutihan ng kababayan natin at ng sambayan ng Pilipino at ng lipunan, hindi nila naiisip ang mabuting gawin. Pero pag pagnanakaw at pagiging gahaman at ganid sa pera at kapangyarihan at mga pang-aabuso upang sagpangin ang pondo ng bayan at ang pondo at kayamanan ng mamamayan, napakagaling at napakatalino nila mag-isip ng mga kriminal na pamamaraan, kagaya nitong CSSP gimmick ni Marcos at nila Romualdez, na ngayon ay ibinunyag ni Secretary Babe Singson at ngayon tinatalakay po natin. How many more of this kind of sindikato na budget na mayroon? Ang isa pa po na tinitingnan natin, itong Department of Agriculture. Pag-uusapan din natin kasi dyan itinatago ni Marcos ang pork barrel niya. Tinatawag ito ng mga farm-to-pocket roads na alam natin walang kalsada pero napaparelease ang mga pundo. At ito mga public fund support na parang ayuda ni Marcos sa magsasaka, mga magbubukid at mga mangingisda, pero siya lang ang nakakaalam. At lahat ng ito in 2026 budget alone, nakita po natin mga 41 billion pesos yan. Patapos na ang taon, wala tayong nakikita na update na mayroong totoong ayuda at pagtulong sa mga magsasaka, magbubukid at mga mangingisda. At samantalang mayroon pang 33 billion para sa farm-to-pocket roads. Wala ding mga kalsada na maayos. Baha po ang sumasalubong sa taong bayan, sa ating mga kababayang mahihirap. So, abangan po natin ang iba pang karagdagang pagbubunyag
na maririnig natin mula kay Secretary Babe Singson at sa iba pang magsisiwalat nito. Mamarkahan natin ito sapagkat malapit-lapit na lang po ang ikalawa o huling termino na sa huling bahagi ni Marcos. Mga 18 months na lang po mawawala na yan si Marcos or mga kulang-kulang 2 taon. Pero tandaan po natin, hindi natin kakalimutan itong sindikato na ginawa ni Marcos sa taong bayan at nila Romualdez. Magbabayad sila. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig kay Ka Eric sa ating balita at talakayan. Thank you so much sa inyong patuloy na pagtitiwala. Saludo mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. May God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay! Ayun po mga kababayan, so matinding pasabog ni Ka Eric, no? So mag-comment kayo mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito sa matinding pahayag ni Ka Eric. At sa mga bagong pasok po dyan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.